atin pong tunghayan ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nagmamadaling lumabas ng kumpanya si Ashanti. Sumakay na siya sa kanyang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa isang kindergarten. Tiyak na hinihintay na siya ni Amira. Nangako kasi siya ritong maaga siyang darating para maabutan nila ang opening ng isang mall sa lungsod nila. Ang mall na ito ay may parke para sa mga bata. Kaya naman, sabik na sabik si Amira na makita at mapuntahan ito. Pagkarating niya sa eskwelahan ay kakaunting estudyante na lamang ang naririto. Malungkot na nakahalumbaba sa may hagdanan si Amira. Kumirot ang puso ni Ashanti sa naabutan. Tinawag niya ito upang kunin ang atensyon. Nang lingunin siya nito ay agad nagliwanag ang mukha nito. Bigla itong sumaya at sumigla. Kapag kuway, tumakbo ito papalapit sa kanya. Sinalubong siya nito ng yakap at niyakap rin naman niya ito. Daig pa nila ang hindi nagpangita ng napakatagal na panahon. Hinaplos ni Ashanti ang buhok ng bata at saka ito hinalikan. At pagkatapos ay sumakay na sila sa sasakyan upang pumunta sa mall. Pagkarating nila, ay saktong-sakto sila sa nagaganap na parade ng mga mascot. Tuwang-tuwa si Amira sa mga nakikita niya. Ngayon lang ito nakakalabas mula nung umuwi sila galing Canada. Nung umuwi kasi sila sa Pilipinas ay tanging bahay at school lamang ang napupuntahan ni Amira. Ngayon lang ito nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa lugar na ito sapagkat tinapos ni Ashanti ang lahat ng gawain niya sa opisina para maglaan ng oras kay Amira. Kakauwi lang kasi nila kaya maraming ayusin sa kumpanya ang dapat niyang tapusin. Habang pinagmamasdan si Amira na natutuwa sa panonood ng parade ay naaalala niya ang sinapit niya noong malaman niyang nagdadalang tao siya. Lahat ay nadismaya sa kanya. Puro panghihinayang ang nararamdaman nila para kay Ashanti. Kahit si Ashanti ay hindi makapaniwala na mangyayari ito sa kanya. Hindi niya akalain na hahantong siya sa gantong sitwasyon. Pinalaya siya ng kanyang tita Isabel sa mansyon nila. Wala namang magawa ang kanyang tito Franco at lolo niya nung magdesisyon ang kanyang tita Isabel. Lahat na ng pakiusap ay ginawa ng mga ito, ngunit naging matigas ito para sa kanya. Buo ang desisyon nito na palayasin siya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang sumama sa kanyang lolo sa mansyon nito sa probinsya. Kahit na di sabihin ng kanyang lolo na disappointed ito sa kanya, ay ramdam ito ni Ashanti. Ngunit lahat ay ginawa ng kanyang lolo para lang hindi maramdaman ni Ashanti na wala siyang kakampi. Nung sumapit ang kanyang dibu, ay tinotoo ng kanyang lolo ang pangako nito sa kanya. Inilipat nito lahat ang para sa kanyang mana at ari-arian ng kanyang magulang sa kanyang pangalan. At matapos ito, ay isang desisyon ang ginawa ni Ashanti. Pupunta siya sa Canada upang doon mag-aral ng kolehiyo. Habang nag-aaral siya ng kolehiyo sa Canada, ay hirap na hirap si Ashanti. Lalo na nang lumalaki na ang kanyang tiyan. Ngunit pinilit pa rin ni Ashanti na pumasok at magtapos ng kolehiyo. Matagumpay naman niyang nagawa ito. Lahat ng hirap na dinanas niya ay napalitan ng isang napakagandang regalo nung isilang niya ang kanyang anak sa mismong araw ng graduation niya ng first year college. Labis ang kasiyahan nila ng kanyang lolo nang isilang niya ang isang batang babae at pinangalanan niya itong Amira. At makatapos ang panganganak niya ay nagpahinga muna siya para ikondisyon ang kanyang katawan at saka pumasok muli
para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngayong may anak na siya, ay kailangan niyang pagbutihin lalo ang kanyang pag-aaral nang sa ganun ay mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang anak niya gamit ang perang kanyang pinaghirapan. Sa laki ng perang iniwan sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang, ay pwede nang hindi magtrabaho si Ashanti. Ngunit hindi ito gusto ni Ashanti. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng kanyang anak kapag di siya nag-aral, kapag wala siyang propesyon na narating sa buhay. Gusto niyang ipagmalaki rin siya ng kanyang anak sa mga kalaro nito para naman may taong proud sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat para mapabuti ang kinabukasan nilang mag-ina. Habang naaalala ang mga nangyari sa kanya noon, ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at nakita niyang si Knight ito. Napangiti na lang si Ashanti saka sinagot ang tawag nito. Sinabi nito na malapit na raw ito umuwi sa Pilipinas kapag natapos ang mga meetings nito sa France. Nung mag-college si Ashanti sa Canada, ay laking gulat niya nang malamang naririto rin pala si Knight. Sinabi nito sa kanya na yun raw ang gusto ng magulang nito kaya wala na siyang nagawa. At isang araw, noong mapapasyal siya sa bahay ng mga ito, ay nakita niya ang isang picture frame sa salas ng mga ito at nakita niya ang picture frame na ito ay kapareha ng picture ng kanyang kababata. Ang larawang ito ay kuha sa isang lawa at sa likod nito ay may isang batang lalaki na masama ang tingin sa kanilang dalawa. At doon nila napag-alaman na ito pala ang kababatang hinahanap niya dahil sa lolo niya at ina ni Knight. Magkakilala pala ang mga ito, kaya naman lalo silang naging mas malapit sa isa't isa. Si Knight ang taong nasasandalan ni Ashanti sa tuwing may problema siya, lalo na kapag nahihirapan siya kumilos dahil sa pagbubuntis niya. Si Knight ang laging nakaalalay sa kanya. At noong ipanganak niya si Amira, ay nais ni Knight na tumayong ama nito, subalit hindi siya sumang-ayon. Ayaw niyang darating ang araw na malalaman ni Amira na hindi pala ito ang tunay niyang ama. Ayaw niyang masasaktan ang dalawa. Kaya naman, Tito Daddy na lang ang tawag ni Amira kay Knight. At masaya naman si Knight doon. At nang makatapos ang pag-uusap nila ni Knight, ay bigla siyang niyakag ng kanyang anak na pumasok raw sa loob upang mamasyal muna at magtingin-tingin. Sumang-ayon naman si Ashanti. Balak ni Ashanti na dito na lang sila mag-dinner ng anak niya. Dahil tiyak na makakatulog na ito pagdating nila sa bahay, kaya mawawala na ito ng oras para kumain pa. Hawak kamay silang naglakad papasok sa loob ng mall. Sa loob ng mall ay maraming mga tao ang nakasuot ng pang-business attire kagaya ng sa kanya. Marahil ang mga ito ay ang mga business partners ng may-ari ng mall na ito. Pagkapasok nila sa isang fast food chain ay umorder sila ng pagkain at dinala na nila sa mesa. Habang kumakain ay may napansin si Ashanti na isang pamilyar na figura. Hindi niya mamukhaan ito ng ayos sapagkat nakatalikod ito sa kanya. Ngunit nung humarap ito ay halos masamid sa sariling laway si Ashanti nang mapagtanto kung sino ito. Si Lucas. At sakto namang napatingin ito sa gawi nila at tila nagulat rin. Ano kayang mangyayari sa muling pagtatagpo ng landas ni na Ashanti at Lucas? Abangan sa susunod na kabanata.